Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-purihin sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanilang anino ang ilan man lang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buting po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat na may takot sa Panginoon Diyos, dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nakagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagpamala sa iyong Panginoon Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw nitong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay ligtas, tubusin mo poon, kami ay ligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalang poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon Diyos, pagkabuti niya ay sa mga hinirang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran
ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, "Isulat mo ang iyong nakikita." Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinaguriang Kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at na isusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran."
Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito, sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa ating ebanghelyo po ngayon ay may dalawang magkaibang araw. Yung una, yung sinasabi po dito, kinagabihan ng linggong ding iyon. Yun po yung unang Easter Sunday, yung nakaraang linggo. Yun po yung araw kung kailan muling nabuhay si Jesus. Maalala po natin na yung nangyari doon, unang nagpakita si Jesus sa kay Maria Magdalena sa araw na iyon. Pagkatapos, pumunta na, sinabihan ni Jesus si Maria Magdalena na puntahan yung mga kapatid niya. Kaya, nung gabing ding yun, habang andun nga yung mga alagad na nagtitipon-tipon, sarado yung pinto. Dahil sinabi nga dito, baka takot sila. Tapos, doon sa gitna nila, nagpakita si Jesus. Pero, hindi lang naman siguro pinto ang nakasara noon, pati mga puso ng mga alagad ay sarado din. Kaya nga sila nagkukulong doon dahil takot daw sa Hudyo. Pero alam naman natin na hindi lang naman takot ang nagpapasara sa mga tao, di ba? Sometimes, sarado din tayo dahil sa hiya, sa galit, sa pagdududa, sa sakit ng loob. Pero sa ganong sitwasyon, dumating si Jesus. Kung imagine natin yung larawan po ni Jesus dyan sa Divine Mercy, parang andun sila sa loob pagkatapos nandyan si Jesus. So hindi siya kumatok, nandyan na lang siya. Basta siyang pumasok. At saka anong sinabi? Sumainyo ang kapayapaan. Hindi siya nagalit sa mga alagad. Hindi niya tinanong sila bakit sila nagtatago. Hindi niya rin tinanong bakit niyo ako iniwan. Imbes, nagpakita siya. Pinakita niya ang kanyang mga sugat at parang sinasabi niya, itong mga tanda ng pagmamahal ko sa inyo. At sa kanya silang sinabihan kung paanong sinugo ako ng aking ama, gayon din, sinusugo ko kayo. At pagkatapos, hiningahan sila. Tanda ng bagong buhay, bagong lakas, bagong misyon. Pero, yun nga, may kulang doon. Wala si Tomas. At doon tayo pupunta sa susunod na linggo. Kaya nga, andito tayo sa second Sunday na nangyayari yung second part ng kwento kung nasaan nandun na si Tomas. So after ng isang linggo, kasama na nila si Tomas, kinuwento nga kay Tomas ano nangyari pero hindi siya naniwala. At siguro naman, pwede na rin, pareho lang naman sila, di ba? Kasi gusto rin siguro ni Tomas maranasan ang naranasan nila. Ang mga alagad, hindi rin sila naniwala kay Maria Magdalena nung sinabihan sila. Pero nagpakita sa kanila si Jesus. At ito rin si Tomas, gusto niya ring maranasan, siguro, ang naranasan ng mga iba. Kaya, anong sagot ni Tomas? Hindi lang siya naniwala, sumamba siya kay Jesus Nazareno.
Anong sabi niya? Ang Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon po ay Divine Mercy Sunday at ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin kung gaano nga kalalim ang habag ni Jesus. Hindi siya dumating para parusahan tayo, pero dumating siya para magpatawad. Hindi niya tinanggihan ang mga alagad na nagtatago, hindi niya sila pinagalitan, hindi niya pinagalitan si Tomas na nagdududa, pero binigyan niya sila ng kapayapaan. At gayon din po ang ginagawa niya sa atin ngayon. Kasi tayo rin, may mga pintuang ding sarado. May mga bagay sa buhay natin na ayaw rin nating ipabukas. May mga lihim, mga kasalanan, pagkukulang, sugat sa puso. At minsan, pakiramdam natin na di tayo karapat-dapat kay Jesus. Pero tulad nga ng mga alagad, si Jesus ay siya yung pumapasok kahit na nakasara ang mga pinto. Hindi siya natatakot sa mga sugat natin. Hindi siya lalayo po kahit na tayo'y mahina. Sa halip, siya po ang unang lumalapit at nagsasabing, sumainyo ang kapayapaan. At hindi lang po yan, binigyan pa tayo ng isang regalo. Ang sabi nga niya, kung ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Dito po nagumpisa yung sakramento ng kumpisal. Dito rin naranasan ng lahat ang habag ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Pero hindi lang naman sa pari yung regalong iyon. Kasi tayo pong lahat ng mga binyagan ay tinatawag din tayong maging tagapagdala ng awa. Kaya tanungin natin ang ating sarili, may mga tao bang sa buhay natin na humihingi ng kapatawaran sa atin? Meron ba mga taong hindi natin kayang patawarin? O baka yung sarili natin, meron ba tayong mga sugat na ayaw nating buksan kay Jesus? Kaya po, ngayong linggo, tinatanong tayo ni Jesus, handa ka na bang magpatawad gaya ng pagpapatawad ko sa inyo? Handa ka na rin mo bang patawarin ang iyong sarili? Katulad ng ginawa ko para sa inyo. Sa unang pagbasa natin, narinig natin ang epekto ng habag ni Jesus. Narinig natin na ang mga apostol, marami nang ginawa, maraming gumaling dahil sa kanila, maraming naniniwala. Ganito din ang nangyayari kapag ang awa ng Diyos ay nasa atin. Ang awa ng Diyos ay sinishare natin. May kagalingan, may pagbabalik loob, at may pananampalataya. At pwede pa rin ito mangyayari sa atin ngayon. Sa kumpisal, at sa ating mga sarili, kung tayo rin ay magpapatawad, makikinig sa iba, bigyan natin sila ng panahon para samahan po sila. Sa mga simpleng gawa ng habag, mararanasan din na ang presensya ni Jesus Nazareno. Kaya kung si Jesus ay pumasok sa kwarto, sa gitna ng mga takot ng mga alagad, kaya din niyang pasukin yung puso po natin kahit nakasarayan. Kaya din ni Jesus pasukin yung mga problema natin, yung mga bahay natin, yung mga pagsubok natin. Pero ang tanong, ipapapasukin ba natin si Jesus? Kaya, kung pakiramdam natin na parang tayo ay si Santo Tomas na naguguluhan, nagdududa, nag-aalinlangan, naghahanap ng sagot, anong sabi ng Panginoong Diyos? Sumainyo ang kapayapaan. Huwag kang matakot. Si Jesus ang unang lalapit sa atin at sasabihin, mananampalataya ka. Huwag kang mag-alinlangan. At sana, gaya ni Tomas, masasabi rin natin na ang Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Magsitayo ang lahat.
Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagtalaga ng buong bansa sa mabathalang awa. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami, na maging maawain tulad ng Ama ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyo at nilalagay ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo, patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastanganang ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa mga kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawalan ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala at pagpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawalan na ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong masukat na awa, magtiwala sa iyong awa at duwalhatiin ang iyong awa, magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo, kami iyo ng lubos. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maging sino pa man po tayo, ano man ang katayuan natin o kalagayan, ano pa man ang ating naging nakaraan, tayo pa rin po ay inaangkin ng Diyos bilang kanyang mga anak sapagkat ang ating Diyos ay isang nagmamahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiyam kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Panawagan, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang pagtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ibigay yung pagbabasbas, nais ko pong batiin kayo dahil po sa dami-dami po natin dito sa loob ng simbahan ng Quiapo ay napapanatili po natin yung katahimikan. Yan po ay kitang-kita ko po. Ano po? So binabati ko po kayo. At pangalawa, maraming salamat at binabati ko rin kayo dahil tayo po ay nakikiisa sa pag-awit, no? Ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos sa buong misa po. No, binabati ko rin po kayo dyan. Palakpakan mo naman natin ang ating mga sarili. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Isa lang po ang hiling ko. Ang hiling ko lang po, wag po kayong mag-iiwan ng basura. No po? Yung mga empty plastic bottles, mga balot, at kung ano-ano pa po, wag niyo pong iiwan sa inyong upuan, wag niyo pong iiwan sa inyong paanan, wag niyo pong iiwan sa ilalim ng upuan. Ano po? Wag niyo na pong hayaan niyo po na dalhin niyo na po ang inyong mga basura upang ito namang tahanan ng Diyos ay mapanatili po nating malinis, lalo na sa mga susunod na gagamit po. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiko po tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Paspasan din po ninyo, mahal na po ang Jesus Nazareno, itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay
ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.